Para sa dote na halos 250 milyong piso, pumayag akong magpakasal sa isang Aprikanong conglomerate, isang biyudong may isang anak na napakahigpit at masungit. Sabi ng lahat, napakaswerte ko raw dahil nakakuha ako ng sobrang mayamang asawa na magpapabago sa kapalaran ng aking pamilya. Pero ang kinatatakutan ko lang ay ang aming unang gabi. Akala ko, sisingilin niya na ang karapatan niya matapos ang napakalaking dote. Ngunit sa aming unang gabi, nagulat ako sa ginawa niya. Ako si Sylvie. Siguro, pangkaraniwan lang ang pangalan ko. Pangalan ng isang simpleng dalaga mula sa probinsya sa Visayas. Pero para sa akin, ang pangalang iyon ay simbolo ng pakikipaglaban. Isang kwentong hindi isinulat ng gintong tinta, kundi ng pawis at luha sa ilalim ng banyagang sikat ng araw. Ipinanganak at lumaki ako sa isang nayon na napapaligiran ng mga palayan at payapang simoy ng bukid. Ang kapayapaan na iyon ay laging kaakibat ng kahirapan. Ang tatay ko ay isang may sakit na magsasaka. Si nanay naman ay nagtitinda lang ng kakanin at paninda sa palengke. Sa edad na 25, habang ang mga kaibigan ko ay nag-aasawa na, tinitigan ko naman ang labas ng mundo ng may matinding determinasyon at kaunting takot. Anak, kailangan ni tatay ng gamot. Kailangan din ng kapatid mo ng pambayad sa matrikula. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya natin, ang nanginginig na tinig ni nanay habang naghahapunan kami sa harap ng napakasimpleng ulam. Ito ay isang latigo at inspirasyon. Alam kong isa lang ang paraan para mapalitan ng lubusan ang kapalaran namin, ang mag-off to overseas Filipino worker, hindi sa Maynila o Cebu, kundi sa pagtawid sa kontinente ng Aprika. Ang pangalang iyon ay tila napakalayo, misteryoso, at medyo nakakatakot, tulad ng mga kwento sa aklat ng geography na nabasa ko noon. Ngunit, sa tulong ng isang ahente, nag-alok ang Aprika ng sahod na mas malaki ng maraming beses kaysa sa maaari kong kitain sa sarili naming bayan. Mahaba at nakakapagod ang proseso, pag-aasikaso ng mga dokumento, maikling pagsasanay na puno ng matatamis na pangako ng mga recruiter, at mga gabing puno ng pangamba sa bahay ampunan. Araw-araw, nakakakita ako ng ibang mukha na may parehong kwento, malaking pag-asa, malalim na pangamba at bigat ng pamilya sa balikat. Kami ang mga mandirigma na walang uniforme, may simpleng armas, handang makipaglaban sa tadhana. Dumating ang araw ng pag-alis, at naaalala ko pa ang amoy ng umagang iyon. Amoy ng basang lupa na hinaluan ng usok ng kusina. Nagtipon ang buong pamilya ko. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Nabasa ng luha niya ang balikat ko. Si tatay na karaniwang matibay ay hinawakan lang ang kamay ko at nagbilin, ingatan mo ang sarili mo, anak. Ingatan mo ang iyong puso at ang iyong katapatan. Ang yakap na iyon ay naging parang panloob na kontrata. Hindi lang ako nagdala ng maleta na puno ng damit at kaunting baon mula sa probinsya, kundi dinala ko rin ang lahat ng pag-asa nila. Nangako ako sa sarili ko, hindi ako babalik hanggat hindi ako nagtatagumpay. Ang paglipad ay parang walang katapusan, tumawid sa karagatan, at iniwan ang lahat ng pamilyar sa akin. Nang lumapag ang eroplano, sinalubong ako ng hangin ng Aprika na may kakaibang singaw at amoy. Ang lahat ay banyaga, ang tanawin, ang ingay, pati na ang mga taong dumadaan. Dumating ako sa isang bansa sa West Africa nang nag-iisa, may pasumpong-sumpong na ingles at matinding kaba sa dibdib. Sinundo ako ng ahente at dinala sa bahay ng aking bagong amo. Sa biyahe, hindi tumitigil ang puso ko sa pagdarasal. Pumikit ako at sinubukang isipin ang mukha ng aking magiging amo, umaasang siya ay mabait at madaling kausapin. Huminto ang itim at mamahaling kotse sa harap ng napakataas na gate. Sa likod ng gate, nakalatag ang isang napakalaking kompleks ng mararangyang bahay. Hindi ito ordinaryong bahay, ito ay isang palasyo. Sobra-sobra sa inilarawan kong bahay ng mayaman. Isang matangkad, malaking lalaki ang lumabas ng bahay, kasama ang isang tagapamahala. Ang lalaking iyon na nalaman kong si Amy. Joseph, ang aking amo. Agad akong bumaba at yumukod ng malalim, sinubukang ipakita ang pinakamabuting paggalang. Ang una kong impresyon sa kanya, napakalaki at napakatangkad niya, parang rebultong inukit mula sa granite. Ang mukha niya ay matigas, walang ngiti, at ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa akin, sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Nakaayos siya ng napakalinis at nakasuot ng mamahaling damit,
Ngunit ang aura sa paligid niya ay nanlamig, parang hangin sa tuktok ng bundok. Sylvie, tanong niya sa mabigat na boses at kakaibang accent. Iyon ang una kong narinig mula sa kanya. Hindi pagbati kundi pagpapatunay ng pangalan. Opo, sir, ako po si Sylvie, sagot ko ng halos pabulong. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya ng bahagya, nagbigay ng senya sa tagapamahala na kunin ang aking mga gamit. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay. Walang welcome na sinabi, walang formalidad, tanging nakakakabang katahimikan. Sinundan ko sila sa loob ng bahay. Ang interior ay kahanga-hanga. Mararangyang kasangkapan, makintab na sahig na marmol, malalaking kristal na ilaw na nakabitin. Pero nakakapagtaka, kahit punong-puno ng karangyaan, ang loob ay tahimik at malamig. Walang tawanan, walang init na karaniwan kong nararamdaman sa mga bahay sa Pilipinas. Para bang ang bahay na ito ay isang magandang museo, ngunit walang kaluluwa. Ang trabaho ko ay ipinaliwanag ng maikli at mariin ng tagapamahala. Kailangan kong magtrabaho ng husto, pagsilbihan ang lahat ng pangangailangan ni N. Joseph at ng kanyang mga anak. Mahigpit na schedule, perpektong kalinisan. Walang puwang para sa pagkakamali. Unang gabi sa maliit na kwarto na inilaan para sa akin, nakatingala lang ako sa kisam na banyaga sa akin. Takot at pangulila ang naghahalo. Naalala ko ulit ang bili ni tatay, ingatan mo ang iyong puso at ang iyong katapatan. Alam kong ito ang simula ng totoong laban. Hindi na ako si Sylvie, ang anak ng probinsya. Ako si Sylvie, ang guilty na kailangang magtagal sa palasyo na ito sa ilalim ng pangangasiwa ni N. Joseph na masungit at halos walang imik maliban sa trabaho. Ito ang presyo na kailangan kong bayaran para mabago ang kapalaran ng pamilya ko, at handa ako. Nagising ako sa tunog ng alarm na itinakda ko bago pa sumikat ang araw. Ang hangin ng umaga sa Aprika ay kakaiba. Mas tuyo, mas mabigat, at puno ng pangamba. Ang kwarto ko ay maliit, matatagpuan sa likod ng bahay malapit sa kusina. Bagaman simple, malinis ito, at iyon lang ang tanging aliw na hawak ko. Nang lumabas ako, pumasok ako sa isang mundong ganap na naiiba. Ang mundo ni M.C. Joseph. Ang palasyo ay mas nakasisilaw sa karangyaan sa araw. Ang sahig ay yari sa makintab na itim at puting marmol na sumasalamin sa mga kristal na chandelier na nakabitin sa kisam na doble ang taas sa akin. Ang mga dingding ay pinalamutya ng malalaking pintura na tila nakatitig sa akin. Ang bahay ay napakalaki kaya't ang bawat hakbang ko sa koridor ay parang alinggaw na bumabasag sa katahimikan. Ang una kong trabaho ay maghanda ng almusal. Sanay ako sa simpleng menu sa probinsya, ngunit dito, ang listahan ng bibilhin ay parang menu sa 5-star hotel. Kailangang maging maingat ako para hindi magkamali dahil alam kong si N. Joseph ay ang tipo ng amo na labis na mapagmasid sa detalye. Ang mga anak ni Emily. Joseph, dalawa sila, ay lilitaw para mag-agahan. Sila ang maliit na pinagmumula ng init sa bahay na ito. Pero tila tinuruan din silang maging formal. Binati nila ako ng magalang sa Ingles, ngunit ang kanilang mga tingin ay hindi nagpakita ng kuryosidad o pagiging malapit, kundi isang malinaw na distansya. Kinakausap lang nila ang kanilang ama, at iyon ay kung kailangan lang. At pagkatapos, naroon si Amy. Joseph. Siya ang malamig na sentro ng grabidad ng tahanan. Kapag lumitaw siya, ang atmosfera na dating tensyonado ay nagiging parang nagyelo. Ang kanyang malaki at matangkad na pangangatawan, kasama ng mamahaling business suit na lagi niyang suot, ay nagpatingin sa kanya na parang isang haring bagong baba sa trono. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa, nagbabasa ng dyaryo, at hindi nagsasalita maliban sa pagbibigay ng maikling utos. Ang kape ko ay mas mainit. Linisin mo ang mansa sa tablecloth na iyan. Ngayon, ang bawat utos niya ay hindi isang pakiusap kundi isang utos. Agad kong natutunan na ang mga salita ay bihirang kalakal dito, at karaniwan, ang mga salita ay naglalaman lang ng pagpuna o instruksyon. Ang kanyang matigas na tingin ay tila laging nagbabantay sa akin. Kahit abala siya sa mga dokumento o telepono, parati kong nararamdaman ang mga mata niya. Madalas akong magtaka kung ano ang nangyari sa lalaking ito, kaya't nakatira siya sa gitna ng ganitong karangyaan, ngunit naglalabas ng napakalamig na aura ng pag-iisa.
Sa bawat sulok ng palasyong ito, nararamdaman ko ang matinding materyal na kagandahan, ngunit zero ang init ng damdamin. Ito ay isang palasyong may pader na yelo. Ang trabaho ko ay nangangailangan ng pagiging perpekto. Ang bawat sulok ay dapat walang alikabok. Ang kanyang damit ay dapat plansahin ng walang isang tiklop. Maging ang paraan ng paghahatid ng tsaa ay dapat sumunod sa isang hindi nakasulat na ritual. Nagtrabaho ako mula pagsikat ng araw hanggang gabi, halos walang pahinga. Ginagawa ko ang lahat ng maingat dahil alam ko ang kahihinatnan ng pagkakamali. Sinabi ng ahente na si Amy. Joseph ay isang matagumpay at walang awang negosyante. Nagpapaalis siya ng empleyado ng walang awa kung hindi nila naabot ang kanyang pamantayan. Ang pangulila sa pamilya ay nagsimulang kumain sa akin. Tuwing gabi, matapos ang lahat ng trabaho at ang bahay ay tahimik na ulit, uupo ako sa gilid ng kama at ilalabas ang litrato ng pamilya. Ang maiinit ng ngiti ni na tatay at nanay ang tanging tanawin na totoo at mainit na mayroon ako. Sila ang dahilan kung bakit ko tinitiis ang lahat ng panggigipit na ito. Isang hapon, habang nililinis ko ang malawak niyang pribadong aklatan, ang mga dingding ay puno ng makakapal na banyagang libro, hindi ko sinasadyang nahulog ang isang libro. Ang tunog noon ay bumasag sa katahimikan at ako ay biglang natigilan. Nabahan ako na baka marinig ni Emmy. Joseph. Habang nagmamadali akong pulutin ang libro, nahagip ng mata ko ang isang picture frame na nakatago sa likod ng tumpok ng magazine. Iyon ay larawan ng isang magandang dalaga na nakangiti ng masigla, nakatayo sa tabi ni Emmy. Joseph. Mas bata tingnan si Emmy. Joseph sa litrato at, nakakagulat, nakangiti siya. Isang ngiti na tapat, masaya pa nga. Ang litratong iyon ay nagpakita ng isang Emmy. Joseph na ganap na naiiba sa kilala ko. Hindi ang lalaking matigas at nagielo, kundi isang masayang kasintahan. Agad kong ibinalik ang frame sa dati nitong lugar. Hindi ko ito hinawakan ng matagal. Ngunit, ang isang sulyap na iyon ay nag-iwan ng isang malaking tanong na gumugulo sa isip ko. Sino ang babaeng iyon at ano ang nangyari sa kanya at nawala ang ngiting iyon sa mukha ni Emmy? Joseph, pinalitan ng matinding kahigpitan at kawalang tiwala? Napagtanto ko na sa likod ng karangyaan at kahigpitan na ito ay tiyak na may kwento, isang trauma, isang misteryo. Ang misteryong iyon ang nagpalamig ng husto sa hangin sa palasyong ito. Para bang sinadya niyang magtayo ng napakakapal na pader na yelo sa paligid ng kanyang puso, pinananatili ang distansya mula sa lahat, kasama na ang kanyang mga anak, at lalo na ako, ang bagong bifi mula sa malayo. Binalik ko ang focus sa aking trabaho, pinupunasan ang alikabok mula sa mamahaling mga bookshelf. Ako ay isang DV, hindi isang investigador. Ang pangunahing trabaho ko ay magtrabaho ng husto at maglingkod. Kahit kilala ang amo ko na masungit at halos hindi nagsasalita maliban sa trabaho, kailangan kong patunayan na karapat-dapat akong pagkatiwalaan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa mga halagang dinala ko mula sa probinsya. Ang sipag at katapatan ang tanging baon ko sa gitna ng palasyong may pader na yelo. Alam kong ang mga darating na araw ang magiging pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko. Pagkaraan ng ilang linggo ng pagtatrabaho, nagsimulang mabuo ang routine sa bahay ni Emmy. Joseph. Ngunit ang tensyon ay hindi nawala. Para akong naglalakad sa isang manipis na lubid na nakabitin sa bangin ng pagkabigo. Bawat umaga ay isang karera laban sa oras at sa pamantayan ng pagiging perpekto ni Emmy. Joseph. Si Emmy. Joseph ay talagang masungit. Siguro, ang salitang masungit ay sobrang bigat para sa isang amo. Pero ganoon ang pakiramdam. Ang kahigpitan niya ay hindi lang sa tono ng pagsasalita. Ito ay nagmumula sa kanyang buong pagkatao. Siya ay isang taong humihingi ng resulta ng walang pakialam sa proseso. Kung may kaunting pagkakamali lang sa paghahanda ng pagkain, ang hindi tamang temperatura o baluktot na paglalagay, sasaway niya ako ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mabigat na boses ay umaalingaw sa marangyang dining room. Sylvie, ang plato na ito ay hindi perpektong malinis. Nagbabayad ako ng mahal para makakuha ng perpektong serbisyo. Ang pagsaway na iyon ay laging tumatagos. Bilang isang anak ng probinsya na nagpapahalaga sa paggalang,
ang sawayin sa ganoong malamig na tono sa harap ng kanyang mga anak o kahit ng kanyang mga bisita sa negosyo ay napahiya ako. Yumuyuko lang ako, humihingi ng tawad at agad na inaayos ang pagkakamali. Hindi ako naglakas loob na ipagtanggol ang sarili ko, kahit minsan ay pakiramdam ko hindi patas o sobra ang pagsaway. Ang pinakamahirap ay ang harapin ang kanyang tingin. Ang tingin ni M.C. Joseph ay hindi isang ordinaryong galit na tingin. Iyon ay tingin na puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay tila laging naghahanap ng butas, naghahanap ng ebidensya na ako o sinuman sa paligid niya ay hindi tapat o may masamang balak. Ang tinging iyon ay nagpapadama sa akin ng matinding hindi pagkakomportable. Para bang ang aking sariling katapatan ay kinu-question sa bawat segundo. Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa akin habang abala ako sa paglilinis o paglilingkod. Hindi iyon tingin ng pagkaakit, kundi tingin ng matinding at malamig na pagmamasid. Para siyang nag-aaral ng aking karakter, inihahambing ang bawat kilos ko sa pamantayan na nilikha niya sa kanyang isip. Sigurado ako na ang pamantayang iyon ay nabuo mula sa mapait na karanasan noong nakaraan. Ang misteryo tungkol sa babae sa litrato na nakita ko sa aklatan ay patuloy na gumugulo sa akin. Iyon ang tanging palatandaan sa nakaraan ni M. Joseph na puno ng init. Isang nakaraan na tila pinatay ng isang traumatic na pangyayari. Sinubukan kong magtanong sa mga tagapamahala ng bahay, ngunit umiling lang sila, nagbigay ng senyas na iyon ay isang bawal na paksa. Huwag na huwag mong itatanong ang tungkol sa nakaraan ni N. Joseph Silve. Hindi mo iyon problema. Mag-focus ka sa trabaho mo, sabi ng isa sa mga tagapamahala na may tono ng babala. Ang pagbabawal na iyon ay lalo lang nagpaigting sa kuryosidad ko, kasabay ng isang bahagyang awa. Napakalaking yaman, napakataas na posisyon. Ngunit si M.C. Joseph ay nabubuhay sa bilangguan ng kawalang tiwala na siya mismo ang lumikha. Mayaman siya sa material, ngunit mahirap sa emosyon. Isang gabi nang umuwi si M. Joseph ng hating gabi mula sa biyahe sa negosyo at mukhang pagod na pagod, dinalhan ko siya ng isang baso ng mainit na tubig at ang gamot na karaniwan niyang iniinom. Karaniwan, kukunin niya iyon nang hindi nagsasalita. Ngunit iba ang gabing iyon. Nang iniabot ko ang baso, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang malaki at matipunong kamay ang baso hanggang sa mahulog at mabasag sa marmol na sahig. Nataranta ako at agad na lumuhod para linisin ang bubog. Inaasahan ko na ang sigaw, ang matalim na pagsaway, o baka pa nga ang banta ng pagpapaalis. Pero ang narinig ko lang ay isang mahinang pagbuntong hininga mula kay M. Joseph. Hayaan mo na. Hayaan mong ang janitor ang mag-ayos, sabi niya sa boses na mas mahina kaysa karaniwan, mas tao. Nang tumingala ako, nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang saglit na iyon, nakita ko ang isang bagay sa likod ng kahigpitan at pagkabigo na lagi niyang ipinapakita. Ito ay malalim na pagod. Hindi lang pisikal kundi mental din. Mukhang pagod na siyang maging lalaking laging nagdududa at tensyonado. Joseph, mukhang pagod na pagod po kayo, ang nasabi ko nang hindi sinasadya. Ang mga salitang iyon ay lumabas lang sa bibig ko. Isang tapang na hindi ko dapat ginawa. Hindi siya nagsalita. Ang mukha niyang matigas ay bahagyang kumunot, para siyang nagulat nang marinig ang isang tapat na pahayag, hindi lang isang formalidad o paghingi ng tawad. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang tingin niya ay iba sa pagkakataong ito. Hindi na ang malamig na pagsisiyasat, kundi isang tinging blanko. Para bang ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay ng malayo. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang katapusan, tumalikod lang siya at pumasok sa kanyang silid trabaho nang walang sinabi. Hindi siya nagpasalamat, ngunit hindi rin niya ako sinigawan. Ang maikling sandaling iyon ay nag-iwan ng matinding impresyon. Napagtanto ko na si Amy. Joseph ay hindi isang halimaw. Siya ay tao lang na labis na nasaktan at trauma. Ang pader na iyon ng pagiging masungit ay itinayo niya hindi para takutin ang iba, kundi para protektahan ang sarili niya mula sa posibleng pagtataksil na naranasan niya. Mula noon, kahit nanatiling mahigpit ang routine sa trabaho at masungit pa rin si Amy. Joseph, may maliit na pagbabago sa paraan ng pagtingin ko sa kanya. Hindi ko na siya nakikita bilang isang amo lang na kailangang sundin,
kundi bilang isang lalaki na nangangailangan ng katapatan kahit hindi niya alam kung paano ito hihingin. Kahit ano pa ang mangyari, nangako ako sa sarili ko, iingatan ko ang tiwala at katapatan na dinala ko mula sa probinsya. Hindi ako magiging bahagi ng dahilan kung bakit ang tingin niya ay puno ng pagdududa. Ang desisyong iyon na manatili sa katapatan sa gitna ng tukso ng karangyaan at patuloy na panggigipit, nang hindi ko namamalayan, ang magiging unang hakbang na sisira sa pader na yelo sa palasyong ito at tuluyang magpapabago sa aking kapalaran. Ang totoong laban ay hindi laban kay Joseph, kundi laban sa sistema ng kawalang tiwala na nag-ugat sa bahay na ito. Ang araw-araw na routine na nakakapagod at nakakapiga ay nagpatuloy, ngunit ang binhi ng katapatan na ipinakita ko ng gabing iyon ay tila hindi na kailanman nawala. Kahit bumalik si Joseph sa kanyang matigas at masungit na ugali, naramdaman ko na may bahagyang pagbabago sa hangin sa paligid niya. O baka pag-asa ko lang iyon. Patuloy akong nagtrabaho, kumakapit sa prinsipyo ng katapatan. Isang hapon, ang trabaho ko ay linisin ang pangunahing sala, isang lugar na bihira lang ginagamit maliban kung may mahalagang bisita. Nakaayos ang mga sofa doon, gawa sa mamahaling balat na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Inaayos ko ang mga malalaking unan ng mahawakan ng kamay ko ang isang matigas at banyagang bagay sa pagitan ng puwang ng mga sofa. Itinulak ko ng bahagya ang unan at nakita ang isang makapal na brown na leather wallet. Mukhang exclusive, gawa sa pinakamahusay na balat. Alam kong sigurado iyon ay kay Joseph dahil lagi siyang nagdadala ng ganoong klaseng wallet. Agad akong kinabahan. Hindi ito ordinaryong wallet. Pinulot ko ito nang nanginginig ang kamay. Mabigat ang wallet. Dahan-dahan, sa tulong ng kuryosidad na hinaluan ng takot, binuksan ko ng bahagya ang zipper. Ang nakita ko ay nagpatahimik sa akin. Sa loob, may tumpok ng lokal na pera na napakakapal. Ang halaga ay tiyak na napakalaki, mas malaki kaysa sa buong sweldo ko sa loob ng isang taon, o baka higit pa. Bukod sa napakaraming pera, mayroon ding ilang platinum credit card, mga exclusive access card, at ang pinakamahalaga, ilang dokumento sa negosyo na mukhang napaka-confidential at mahalaga. Agad na sumalakay ang pinakamatinding labanan sa loob ko. Pamilya. Bumubulong sa pandinig ko ang boses ni nanay at tatay. Naisip ko ang butas sa bubong ng bahay namin sa probinsya, ang matrikula ng kapatid ko, at ang mamahaling gamot ni tatay. Ang ganito kalaking pera, kahit maliit na bahagi lang ang kunin ko, walang makakaalam. Sobrang yaman ni Joseph. Hindi niya mapapansin na nawawala iyon sa loob ng ilang araw. Maaari ko itong itago. Maaari kong kunin ng paunti-unti mula sa tumpok at ibalik ito ng walang perang cash, nagdahilan na walang pera nang mahanap ko. Sa gitna ng malamig na palasyong ito, kung saan ang katapatan ay parang bihirang bagay, sino ang sisisihin sa akin? Sino ang maniniwala sa isang banyagang laban sa isang mayamang negosyante? Ang kamay ko ay nagsimulang pawisan. Nang hina ako, nakatayo sa gitna ng karangyaan na maaari kong gawing personal na kayamanan sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng tukso, may ibang boses na mas malakas. Ang bili ni tatay. Ingatan mo ang iyong puso at ang iyong katapatan, anak. Naalala ko ang malamig na tingin ni Joseph, ang tingin na laging naghahanap ng ebidensya ng kawalang katapatan. Naalala ko ang kwento mula sa tagapamahala na maraming empleyado ni Joseph ang pinaalis dahil sa pagnanakaw, at iyon ang lalong nagpatigas sa amo at nagpawalang tiwala sa kanya. Kung gagawin ko ito, hindi ko lang ipagtataksil ang tiwala ni Joseph, kundi mas mahalaga, ipagtataksil ko ang sarili ko at ang mga halagang dinala ko mula sa probinsya. Mapapatunayan ko na tama ang lahat ng hinala ni Joseph, na ang lahat ay naghahangad lang ng kanyang yaman. Magiging isa pa akong dahilan para isara niya ng mahigpit ang kanyang puso. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking mabilis na tibok ng puso. Hinawakan ko ng mahigpit ang wallet, para bang takot na baka gumawa ng aksyon ang aking kamay na hindi ko kontrolado. Hindi. Hindi ko gagawin iyon. Agad kong hinanap si Joseph. Malapit nang gumabi at karaniwan siyang nasa kanyang silid trabaho.
Mabilis akong naglakad, sinisikap itago ang makapal na wallet sa likod ng basahan na dala ko. Ang pinto ng kanyang silid-trabaho ay bahagyang nakabukas. Kumatok ako ng mahina. Pasok, ang matigas na sagot niya mula sa loob. Lumakad ako papasok. Ang silid ay napakamaskulin, puno ng mga libro at isang malaking mesa na gawa sa kahoy. Nakaupo si Emily Joseph sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa computer screen. Tumuhay siya. Ang kanyang tingin ay agad na tumalim, bumalik sa malamig na investigation mode. Ano ang problema, Sylvie? May mali ba sa hapunan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahagyang kawalang pasensya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanyang mesa. Inilapag ko ang basahan, at pagkatapos, maingat kong inilapag ang brown na leather wallet sa harap ng kanyang kamay. Joseph, sabi ko, sinisikap panatilihing matatag ang boses ko kahit ang lalamunan ko ay parang nasasakal. Nakita ko po ito sa ilalim ng sofa sa sala. Agad ko po itong isinauli. Tinitigan niya ang wallet, pagkatapos ay tinitigan ako. Ang kanyang makapal na kilay ay kumunot. Kinuha niya ang wallet, naramdaman ang bigat nito. Binuksan niya ito, nakita ang tumpok ng pera at ang mahahalagang dokumento na naroon. Ang mukha niya. Hindi ko pa nakita ang ganoong ekspresyon sa kanyang mukha. Mukha siyang nagulat. Hindi nagulat dahil natagpuan ang wallet, kundi nagulat dahil ibinalik ito. Hindi siya agad nagpasalamat. Tinitigan niya lang ako nang hindi kumukurap. Sa mahabang katahimikan na iyon, pakiramdam ko nasa isang courtroom ako. Hinuhusgahan hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa aking tapat na pagkilos. Hindi mo binuksan, tanong niya, mas mahina ang boses at puno ng pag-aalinlangan. Binuksan ko po, sir, sagot ko ng tapat. Para masigurado ang laman. May maraming pera at mahahalagang dokumento. Isinauli ko po ito ng walang bawas ni isang kusing. Bumuntong hininga ng mahaba si Emis. Joseph. Isinandal niya ang likod niya sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay tila lumambot. Ang pagdududa na matagal ng makapal na pader sa pagitan namin ay unti-unting nababasag. Talaga siyang nagulat. Para bang ang ganoong kalaking katapatan ay isang himala na hindi niya inaasahan na masaksihan sa sarili niyang bahay. Ang sandaling ito ang naging turning point. Ang unang turning point ng tiwala na nagbukas ng pinto patungo sa pagbabago ng kapalaran na hindi ko kailanman inakala. Nalampasan ko ang unang pagsubok. Pagkatapos ng sandaling iyon sa silid-trabaho, naramdaman kong nanghina ako, kasabay ng malaking kaginhawahan. Ginawa ko ang pinakamahusay. Pinili ko ang katapatan kahit sa gitna ng pinakamabigat na tukso. Pagkatapos kong umalis sa kanyang silid, bumalik ako sa aking routine, sinisikap kalimutan ang tensyon na nangyari. Alam kong hindi ako makakakuha ng formal na pasasalamat, ngunit ang pinakamahalaga, napanatili ko ang aking integridad. Kinabukasan, bahagyang naiba ang pag-ugali ni Env. Joseph. Matigas pa rin siya at nagsasalita lang kung kailangan, ngunit may isang bagay na nawala sa kanyang tingin. Ang matinding pagdududa na nakakasakal ay nagsimulang kumupas. Kapag nag-uutos siya, ginagawa niya ito sa mas neutral na tono, hindi na puno ng nakatagong akusasyon. Isang hapon, habang nililinis ko ang kanyang malawak na mesa, tinawag ako ni Emmy. Joseph. Hindi siya nasa silid-trabaho, kundi nakaupo sa isang sofa sa reading area, isang lugar na bihira niyang gamitin. Nagbigay siya ng senyas na umupo ako sa upuan sa tapat niya. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Akala ko, bibigyan niya ako ng bonus o tataasan ang aking sahod, isang gantimpala sa aking katapatan. Ngunit, hindi niya pinag-usapan ang pera. Sylvie, simulan niya. Ang boses niya ay mahina at mabigat, hindi tulad ng boses ng isang masungit na boss, kundi tulad ng boses ng isang lalaki na nakikipagbuno sa kanyang isip. Umupo ka. Gusto ko lang makipag-usap ng sandali. Umupo ako ng matigas sa gilid ng upuan. Tinitigan ko ang sahig, hindi naglakas loob na tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Marami na akong pinatalsik na tao sa bahay na ito, ang bigla niyang pag-amin ay ikinagulat ko.
Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya tungkol sa personal na bagay na walang kaugnayan sa mga instruksyon sa trabaho. Sila lahat. Dumating sila ng may mabuting mukha, may pangako ng katapatan. Pero hindi nagtagal, nakita nila ang mga numero. Nakita nila ang yaman na mayroon ako, at ang mga mata nila ay naging sakim. Tumigil siya ng sandali, huminga ng malalim. Ang kanyang mukha na karaniwang parang maskara, ay nagpakita na ngayon ng mga guhit ng malalim na pagod. Iyon ay isang basag na mukha. Hindi na ako makapaniwala sa sinuman pagkatapos noon. Maging sa mga kasosyo sa negosyo o sa mga tao sa bahay na ito. Ang bawat tao na inuupahan ko, ang bawat taong lumalapit sa akin, lagi kong inaakala na naghahanap lang sila ng paraan para magnakaw o magsamantala. Ang kanyang mga salita ay nagpaliwanag ng maraming bagay. Iyon ang susi sa misteryo ng kahigpitan at pagdududa na matagal na niyang ipinapakita. Ang lalaking ito ay hindi ipinanganak na masungit. Ginawa siyang masungit ng paulit-ulit na pagtataksil. Kagabi, isinauli mo ang wallet na iyon. Hindi mo alam kung gaano karaming pera ang laman nito. Pero alam mong mahalaga ang laman. Maaari mo itong kunin at walang makakaalam. Ang pera na iyon ay mas malaki pa sa sahod mo sa loob ng 3 taon. Pero isinauli mo iyon ng walang bawas ni isang kusing. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay hindi na malamig. May halo itong pasasalamat, pagkalito, at bahagyang paghanga. Bakit, Sylvie? Bakit mo ginawa iyon? Hindi naman ako naging mabait sa iyo. Masungit ako at humihingi ako ng maraming bagay. May libo-libo kang dahilan para kamuhian ako at kunin ang pagkakataong iyon. Naglakas loob akong itaas ang aking ulo at tiningnan siya. Naalala ko si tatay at ang huling bilin niya. Dumating ako rito para magtrabaho, hindi para magnakaw, sir, sagot ko. Bahagyang nanginginig ang boses ko dahil sa emosyon. Dumating ako para tulungan ang pamilya ko sa marangal na paraan. Kung kukunin ko ang pera na iyon, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Ipagtataksil ko ang tiwala na ibinigay sa akin ng pamilya ko. Ang ganoon karaming pera ay walang silbi kung nakuha sa maruming paraan. Nakita ko ang isang bagay na parang ginhawa na dumaan sa kanyang mga mata. Para bang matapos ang matagal na pagkakahawak sa hypothesis na masama ang lahat ng tao, sa wakas ay may konkreto siyang ebidensya na salungat sa kanyang paniniwala. Hindi ko lang nailigtas ang kanyang wallet, kundi nailigtas ko rin ang isang kislap ng kanyang pag-asa sa sangkatauhan. Salamat, Sylvie, sabi niya. Simple lang ang salita, ngunit nang lumabas iyon sa bibig ni Emmy. Joseph, ang bigat nito ay katumbas ng isang pangako na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan ng higit pa sa inaakala mo. Hindi niya ako binigyan ng pera bilang gantimpala. Hindi niya tinaasan ang aking sahod agad-agad. Binigyan niya lang ako ng tiwala. At para sa akin, ang tiwala mula sa isang lalaking kasing higpit niya, na paulit-ulit na pinagtaksilan, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa wallet na iyon. Mula sa araw na iyon, kahit abala pa rin si Emmy. Joseph sa negosyo, nagsimula siyang magpakita ng maliliit na pag-aalala. Kapag nakikita niya akong nagtatrabaho ng masyadong gabi, inuutusan niya akong magpahinga ng mas maaga. Kapag nakikita niya akong nahihirapan intindihin ang mga komplikadong instruksyon, mas matyaga siyang magpapaliwanag. Ang pader na yelo sa pagitan namin ay nagsimulang manipis, at nagsimula akong mapagtanto na sa likod ng masungit at matigas na lalaking ito ay may isang pusong marupok at labis na nangungulila sa katapatan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata kung saan ang relasyon ng amo at trabahador ay nagsimulang lumihis, batay sa isang walang katumbas na pundasyon na dinala ko mula sa probinsya, ganap na katapatan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang pagsubok. Ang tiwala na bagong tubo ay napakarupok pa rin. Ilang linggo ang lumipas mula ng insidente ng wallet, at ang atmosfera sa bahay ay talagang nagbago. Hindi naging mainit agad si Emmy. Joseph, ngunit ang kanyang pagiging sensitibo sa aking trabaho ay naiiba. Paminsan-minsan, nagtatanong siya tungkol sa pamilya ko sa Visayas, at sinasagot na niya ang aking pagbati ng may bahagyang mas mahabang tango. Kahit ganoon, ang mga patakaran ay patakaran. Ang trabaho ko ay dapat perpekto at ang mga utos ay dapat sundin. Ang relasyon ko sa mga anak ni Emmy.
Joseph, lalo na kay Zaki, ang bunso na halos 6 na taong gulang, ay nagsimula ring bumuti. Dahil abala si Emily. Joseph, madalas ko nang sinasamahan si Zaki sa bahay. Si Zaki ay tahimik na bata, minana ang formal na ugali ng kanyang ama, ngunit mayroon siyang malalaki at inosenteng mga mata. Madalas akong nagbabasa ng maikling kwento sa kanya tuwing hapon. Isang tahimik na hapon, habang naghahanda ako ng hapunan sa kusina, narinig ko ang napakalakas na iyak ni Zaki mula sa itaas. Ang iyak ay hindi ordinaryong iyak ng pagniwi. Ito ay tunog ng pagkatarant at matinding sakit. Agad akong tumakbo sa itaas. Natagpuan ko si Zaki na nakahiga sa kama ng kanyang kwarto. Ang mukha niya ay namumula. Nanginginig ang katawan niya ng husto. Nang hawakan ko ang noo niya, ang init ay parang apoy. Sobrang taas ng lagnat at nagsisimula na siyang magdeliryo sa pagtulog. Malinaw na hindi ito ordinaryong lagnat. Agad na bumagsak ang puso ko. Sa ganito kalaking bahay na karaniwang puno ng mga tagapamahala at bodyguard, karamihan sa mga staff ay umuwi na o nasa labas ng complex ng hapong iyon. Si Emily. Joseph ay wala sa bahay. Siya ay nasa isang mahalagang pulong na karaniwang tumatagal hanggang gabi. Ang punong tagapamahala, na karaniwang alam ang gagawin, ay nagpaalam na umuwi sa probinsya. Nag-iisa ako kasama ang malubhang may sakit na anak ng amo ko. Sinubukan kong tawagan si Amy. Joseph. Tumawag ako sa office number sa kanyang personal na numero. Paulit-ulit, ngunit lahat ay napupunta sa voicemail o busy. Nagsimula na akong taranta. Alam kong napakahalaga ng oras sa medical na emergency. Kung maghihintay ako ng utos ni Emily. Joseph, ang kalagayan niya ay maaaring lumala. Tiningnan ko si Zaki, lalong namumutla ang mukha niya sa ilalim ng mataas na lagnat. Naalala ko ang bilin mula sa probinsya, sa panahon ng emergency, kumilos ng may puso, hindi lang batay sa mga patakaran. Kailangan kong gumawa ng matinding desisyon, isang desisyon ng walang utos. Agad kong kinuha ang emergency car key na nakatago sa drawer ng kusina. Ang susi na iyon ay dapat lang gamitin ng bodyguard o driver. Binalot ko si Zaki sa makapal na kumot, binuhat siya ng mahigpit, at nagmamadaling pumunta sa kotse. Habang umaandar ako palabas ng gate ng complex, takot na hinaluan ng adrenaline ang bumalot sa akin. Ako ay isang bivi at minamaneho ko ang mamahaling kotse ng amo ko nang walang pahintulot. Dinadala ko ang kanyang anak sa isang lugar na maaaring hindi aprubahan ng kanyang ama. Ang kahihinatnan ng ginawa ko ay maaaring napakasama. Maaari akong akusahan ng pagdukot o paalisin agad. Sa kabutihang palad, ang pinakamalapit na disenteng ospital ay hindi masyadong malayo. Pagdating, agad kong dinala si Zaki sa emergency room. Ipinaliwanag ko ang kanyang kalagayan sa mga nurse at doktor gamit ang pasumpong-sumpong kong Ingles, ngunit ang pagmamadali sa aking mga mata ay sapat na para makumbinsi sila. Agad na kumilos ang doktor. Habang naghihintay ako sa waiting room, patuloy akong tumatawag kay Emily. Joseph. Nang sa wakas, pagkatapos ng halos 1 oras, nasagot ang tawag. Hello, Sylvie. Ano ng problema? May mahalaga akong pulong. Ang boses ni Emily. Joseph ay tensyonado at irritable. Joseph, patawarin niyo po ako. Si Zaki po, sobrang taas po ng lagnat niya. Hindi ko po kayo makontak. Dinala ko po siya sa ospital ngayon, sabi ko, sinisikap pigilan ang iyak. Katahimikan. Napakahabang katahimikan sa kabilang linya. Naiisip ko ang matigas na mukha ni Emily. Joseph sa kabilang dulo, galit dahil nilabag ko ang lahat ng protocol at kumilos ng walang pahintulot. Anong ospital? Pupunta ako agad doon. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo. Ang kanyang utos, ang boses niya ay ngayon ay tunog ng bagyo na pinipigilan, galit pero nag-aalala. Nag-antay ako ng may matinding kaba sa loob ng halos 2 oras. Nang bumukas ang pinto ng waiting room, lumabas si Emily. Joseph. Hindi na siya nakasuot ng formal na coat. Ang damit niya ay gusot at ang kurbata niya ay wala na. Tumakbo siya papasok. Ang mukha niya ay mukhang natataranta. Isang tanawin na hindi ko pa nakita kailanman.
Nasaan si Zaki? Tanong niya. Ang boses niya ay humihingi ng sagot. Ipinaliwanag ko ang lahat ng nangyari, mula sa biglaang lagnat hanggang sa aking desisyon na dalhin siya agad sa ospital. Handa na ako sa pag-iingay o sa liham ng pagpapaalis. Nakikinig lang si Amy. Joseph. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa akin mula simula hanggang matapos ang kwento. Pagkatapos kong magsalita, hindi siya nagbigay ng isang salita ng galit. Nakatayo lang siya roon, tahimik, pinoproseso ang impormasyon. Isang doktor ang lumabas at ipinaliwanag na si Zaki ay may malubhang impeksyon na nangangailangan ng mabilis na lunas. Idiniin ng doktor na kung medyo naantala pa, ang kanyang kalagayan ay maaaring mas masama. Ang pahayag ng doktor na iyon ay parang martilyo na tumama kay Ian. Joseph. Lumingon siya sa akin. At sa kanyang mga mata, wala na akong nakitang galit. Tanging matinding pasasalamat at kaunting takot na bagong naramdaman niya. Lumapit siya sa akin, at ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang bagay na napaka-personal. Ang kanyang malaki at matipunong kamay ay inilagay sa balikat ko. Sylvie, sabi niya, nanginginig ang boses. Salamat. Iniligtas mo ang anak ko. Kumilos ka nang hindi ako makontak. Alam kong matatakot ang maraming empleyado at maghihintay lang ng utos ko, kahit alam nilang huli na iyon. Pero ikaw, isinakripisyo mo ang trabaho mo para kay Zaki. Iyon ang ikalawang turning point ng tiwala na mas emosyonal kaysa sa una. Hindi ko lang napatunayan ang katapatan, napatunayan ko rin ang tapat na puso at ang lakas ng loob. Nilabag ko ang mga patakaran, ngunit iniligtas ko ang buhay ng kanyang anak. Humihingi po ako ng tawad dahil nilabag ko ang mga patakaran, sir, sabi ko ng mahina. Hindi, putol niya ng mariin. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil hindi ko pinagkatiwalaan ang puso mo ng mas maaga. Ipinakita ng iyong kilos na mayroon kang tapat na puso. Nang gabing iyon, hindi pinag-usapan ni Emily Joseph ang tungkol sa trabaho o pera. Ginugol niya ang gabi sa ospital, ngunit paminsan-minsan, tinititigan niya ako nang may tingin na puno ng respeto at pasasalamat. Napagtanto ko na sa wakas, binuksan ni Emily Joseph ang kanyang mga mata hindi lang para makita ang aking katapatan bilang isang trabahador, kundi para makita ako bilang isang tapat na tao. Ang pader na yelo sa pagitan namin ay hindi na lang nabasag. Karamihan ay gumuho na. Isang bagong kapalaran ang napagpasyahan, hindi ng kontrata sa trabaho, kundi ng isang gawa ng katapangan at tapat na puso. Pagkatapos ng insidente ni Zaki, ang buhay sa palasyong iyon ay lubos na nagbago, mas malaki kaysa sa maliit na pagbabago pagkatapos ng walet. Gumaling agad si Zaki at ipinakita ni Emily Joseph ang kanyang pasasalamat sa isang napaka-personal na paraan. Sinigurado niya na nakakakuha ako ng sapat na oras ng pahinga at tinanong pa niya ang kalagayan ng aking mga magulang sa probinsya. Si Emily Joseph na kilala ko bilang isang matigas at masungit na lalaki ay tila nagsimula ng lumambot. Ang tensyon niya ay humupa at nagsimula siyang makipag-usap sa akin hindi lang bilang amo sa trabahador, kundi bilang isang lalaki sa taong iginagalang niya. Madalas niyang ikwento ang tungkol sa kanyang kumpanya, kung paano niya itinayo ang kanyang yaman mula sa wala, at paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng malabong pahayag tungkol sa pag-iisa sa tuktok ng tagumpay. Napagtanto ko na ang dalawa kong kilos, ang pagbabalik ng kayamanan at ang pagliligtas ng buhay, ay sumira sa buong sistema niya ng paniniwala na batay sa pagdududa. Napatunayan ko na hindi lahat ng tao ay ginagabayan ng kasakiman. Ako ay naging eksepsyon na matagal na niyang hinahanap. Ilang linggo ang lumipas nang may mas mainit na atmosfera. Naramdaman kong komportable akong magtrabaho doon nang hindi na ginugulo ng takot sa pagsaway o pagpapaalis. Naglakas loob na akong magbiro ng bahagya sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang naghahanda ako para tapusin ang aking trabaho, tinawag ako ni Emily Joseph sa intercom. Sylvie, pumunta ka sa silid trabaho ko. May mahalaga akong sasabihin ngayon. Kahit ang tono niya ay seryoso, wala na ang banta ng kahigpitan. Ngunit, ang kanyang boses ay may bigat na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Agad akong nag-ayos at umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid trabaho, isang silid na laging formal at nakakatakot. Kumatok ako at pumasok. Nag-aantay na si Emily
Joseph sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo sa likod ng malaking mesa, kundi nakatayo sa harap ng bintana na nagpapakita ng tanawin ng lungsod. Hindi siya nakasuot ng kumpletong business suit, kundi isang shirt lang na nakatupi ang manggas, nagbibigay ng impresyon na medyo relaxed, ngunit may otoridad pa rin. Umupo ka, Sylvie, sabi niya, nagbigay ng senyas sa leather sofa na karaniwang ginagamit para sa mga bisita sa negosyo. Umupo ako ng matigas sa pag-aakala na bumabalik na ang tensyon. Nagtaka ako, tungkol ba ito sa bagong trabaho? Malaking pagtaas ng sahod? O baka nagpasya na siyang pauwiin ako dahil pakiramdam niya masyado na kaming nagiging malapit. Tumalikod si Joseph at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang mesa. Huminga siya ng malalim at nakita ko ang isang matinding panloob na laban sa kanyang mukha na karaniwang mahinahon. Sylvie, simulan niya. Ang boses niya ay mahina ngunit malinaw. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kong pag-usapan ang kinabukasan mo at ang kinabukasan ko. Yumuko ako, naghihintay sa anumang malaking desisyon na sasabihin niya. Sa loob ng ilang buwan na lumipas, inobserbahan kita. Sinubukan ko ang iyong katapatan sa pamamagitan ng pera, at sinubukan ko ang iyong tapat na puso sa buhay ng aking anak. Tumigil siya. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harap ko. Marami na akong nakitang pagtataksil sa buhay ko. Nakita ko ang pera na nagpapabago sa mabubuting tao at nagiging halimaw. Nakita ko ang mga taong pinagkakatiwalaan ko na sinaksak ako sa likod. Nawalan ako ng pananampalataya sa tao at dahil doon, nawalan ako ng kaligayahan sa bahay na ito. Tinitigan niya ako. Ang tingin niya ay hindi na ngayon isang pagsisiyasat, kundi isang pakiusap. Pero iba ka, Sylvie. Isinauli mo ang kayamanan na makakapagpabago ng buhay mo. Isinakripisyo mo ang trabaho mo para sa anak ko. Nagdala ka ng mga halaga na nawawala sa mundong ito. Nagdala ka ng katapatan. Pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya, at ang mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay nagpatigil sa buong mundo ko. Nais kong pakasalan ka, Sylvie. Para akong nawalan ng hangin sa silid. Natigilan ako, hindi kayang iproseso ang pangungusap na iyon. Isang VC mula sa probinsya sa Pilipinas, inaalok ng kasal ng isang mayamang negosyante sa Aprika. Ito ay tunog ng isang labis-labis na kwentong pambata. Sir, Yemte. Joseph, sa wakas ay naibulong ko. Ang lalamunan ko ay tuyo. Patawad, pero ako ay isang kasambahay lang. Hindi ako karapat-dapat. Naramdaman ko ang pagkamababa. Ang pagkakaiba sa social status, kultura, at maging sa lahi na naghihiwalay sa amin ay parang isang bangin na hindi kayang tawirin. Umiling siya ng mahina. Sa katunayan, dahil dyan, hindi ko kailangan ng titulo, karangyaan, o kagandahang mabibili. Mayroon na ako ng lahat ng iyon. Isang bagay lang ang kailangan ko, Sylvie. Gusto ko lang ng isang asawa na mapagkakatiwalaan ko. Idiniin niya ang kanyang alok. Ang boses niya ay puno ng kaseryosohan. Alam kong nakakagulat ito, pero maniwala ka, seryoso ako. Gusto kong maging katuwang ka sa buhay ko, ina ng aking mga anak, at ang pinakamahalaga, ang taong maaari kong ipikit ang mata at pagkakatiwalaan ng lubusan, nang walang pag-aalinlangan. Ang alok na iyon, kahit nakakagulat, ay nagpakita kung gaano siya kahigpit at nakafocus sa katapatan. Hindi siya naghahanap ng ordinaryong life partner. Naghahanap siya ng lunas sa sugat ng pagtataksil sa kanyang puso, at natagpuan niya iyon sa akin, isang dalaga mula sa probinsya na tanging katapatan lang ang baon. Ito ang pinakamalaking panloob na laban na naramdaman ko kailanman. Sa isang banda, may pag-asa para sa isang hindi kapanipaniwalang kinabukasan para sa aking pamilya. Sa kabilang banda, may pagkamababa, takot sa napakalaking pagkakaiba sa kultura, at kawalang paniniwala na ang ganito katamis na kapalaran ay magiging totoo. Pinabayaan ako ni Joseph na manatiling tahimik para iproseso ang lahat. Pagkatapos, nagpatuloy siya, lalong nagpahirap na tanggihan ang kanyang pahayag. Nagsalita siya tungkol sa dote na ibibigay niya, isang masaganang dote na magiging garantiya para sa aming kinabukasan. Ang silid trabaho ni Joseph ay tahimik. Tanging ang tunog lang ng paghinga ko at ang tumitibok na puso ko ang naririnig.
Ang alok, ang mga salita na lumabas sa bibig ng lalaki na kilala ko lang bilang isang masungit na amo, ay parang alingaw pa rin. Nakaupo pa rin ako ng matigas, hindi kayang magbigay ng isang lohikal na salita ng pagtanggi o pagtanggap. Joseph, ito ay masyadong mabilis. Ako po ay isa lang BV. Magkaiba po ang mundo namin. Hindi ko po kaya, bulong ko. Nagsimulang mamuo ang luha dahil sa matinding pagkamababa. Ang pagkakaiba sa pagitan namin ay parang isang malaking bangin. Natatakot ako na baka ang lahat ng ito ay isang ilusyon o isang malupit na biro. Bumuntong hininga si Emily. Joseph, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at kalmado. Alam niyang lubos ang pag-aalinlangan na nararamdaman ko. Lumakad siya patungo sa kanyang mesa, binuksan ang isang maliit na drawer, at kinuha ang isang eleganteng red velvet box. Pakinggan mo ako, Sylvie. Hindi ko ito inaalok dahil nag-iisa ako o dahil baliw ako. Inaalok ko ito dahil alam ko ang tunay na halaga ng pagkatao mo. Hindi ako naghahanap ng panandaliang kaligayahan. Naghahanap ako ng pundasyon para sa natitirang buhay ko. Binuksan niya ang velvet box. Sa loob, nakahiga ang isang kwintas na purong ginto na may napakagandang at klasikong disenyo, pinalamutya ng maliliit na diamond na kumikinang sa ilaw ng silid. Ang kwintas ay mukhang napakamahal, isang simbolo ng status at karangyaan na hindi mapag-aalinlanganan. Ito ang unang dote, simbolo ng aking commitment, sabi niya. Ang kanyang boses ay ngayon ay malambot, ngunit puno ng otoridad. Alam kong dumating ka rito para sa pamilya mo. Pinahahalagahan ko ang iyong determinasyon na tulungan sila sa marangal na paraan. Pagkatapos ay kinuha ni Emily Joseph ang isang dokumento mula sa kanyang mesa. Ang dokumento ay mukhang isang bank certificate o katulad nito na may maraming numero at opisyal na logo. Gusto kong ang kasal na ito ay magbigay ng katiyakan hindi lang sa iyo, kundi pati na sa kinabukasan ng pamilya mo. Ayokong magkaroon ng pag-aalinlangan sa iyong puso na seryoso ako at pinahahalagahan ko ang sakripisyo na ginawa mo para sa iyong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya ang halaga na nagpahirap sa akin na intindihin. Ang halaga na napakalaki kaya't ang isip ko ay nahirapan iproseso. Bilang opisyal na maskawin, ipinapangako ko ang halagang katumbas ng humigit kumulang 250 milyong piso. Nakatitig lang ako. Ang numerong iyon ay parang tama ng kidlat. 250 milyong piso. Ang lahat ng pasani ng pamilya ko, lahat ng pangarap ng kapatid ko sa pag-aaral, lahat ng takot sa kahirapan na naramdaman namin ay tila nawala sa isang iglap sa pamamagitan ng isang pangungusap na iyon. Ang numerong iyon ay hindi na lang pera, iyon ay ganap na kalayaan sa pananalapi para sa 7 henerasyon. Umiyak ako, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagka-realize kung gaano kalaki ang kapalaran na bigla ang inilagay sa aking mga balikat. Ito ay isang pangako na mas malaki pa sa trabaho ng isang beef. Ito ay isang pangako na baguhin ang buong linya ng dugo ng aking pamilya. Joseph, hindi ko po matatanggap ang dote na ganito kalaki. Sobra po ito. Hindi po ako karapat-dapat, sabi ko. Ngayon, tumulo na ang luha ko. Natatakot ako, takot sa responsibilidad at karangyaan na kasama nito. Karapat-dapat ka o hindi karapat-dapat, hindi na iyon ang problema mo, Sylvie. Problema ko na iyon. At para sa akin, ang iyong katapatan at tapat na puso ay mas mahalaga kaysa sa halagang ito. Ang perang ito ay garantiya lang na ligtas ka sa piling ko at matutulungan mo ang iyong pamilya nang hindi na kailangang magtrabaho ng husto, mariin niyang paliwanag. Ito ay isang kontrata ng tiwala na ibinibigay ko sa iyo. Isipin mo ito hindi bilang regalo, kundi bilang pagkilala sa halaga ng pagkatao mo. Pagkatapos ay muli niyang ikinuwento ng mas detalyado ang tungkol sa pagtataksil na naranasan niya, kung paano nagnakaw ang kanyang dating kasosyo ng milyon-milyon mula sa kanyang kumpanya, kung paano siya iniwan ng mga taong mahal niya dahil sa sandali ng pagkabangkarote. Pagod na akong mabuhay ng may pagdududa, Sylvie. Gusto kong umuwi at malaman na ang babaeng naghihintay sa akin ay ang babaeng maaari kong iwanang mag-isa, kasama ang lahat ng aking yaman, at alam kong iingatan niya iyon, hindi magnanakaw. At iyon ay ikaw. Ang kanyang mga salita ay tapat. Ang kanyang hangarin ay napakalinaw.
Gusto niyang gamutin ang kanyang panloob na sugat sa pundasyon ng ganap na katapatan. Tiningnan ko ang gintong kwintas, pagkatapos ang bank document na naglilista ng napakalaking halaga, at sa wakas, tiningnan ko si Joseph sa mga mata. Nakita ko roon hindi pagnanasa, hindi pagmamataas, kundi isang kaseryosohan na halos desperado para makahanap ng kapayapaan. Naalala ko kung gaano ako nangulila sa pamilya at kung gaano ko gustong tulungan sila. Naalala ko kung gaano kadakila ang intensyon ko sa pagpunta sa banyagang kontinente. Sa pagtanggap ng dote na ito, hindi ko lang tinutulungan ang aking pamilya, kundi nagbibigay din ako ng lunas sa nasugatang puso ni Joseph. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahan akong tumango. Ang luha ay basa pa rin sa aking labi. Ako po ay tumatanggak sa inyong alok, din. Joseph. Ang boses ko ay halos hindi na marinig. Isang maliit na ngiti, ang una kong nakita bukod sa lumang litrato, ang sumilay sa mukha ni Joseph. Ang ngiti na iyon ay hindi malawak, ngunit puno ng ginhawa. Agad siyang tumawag sa kanyang legal team at nagsimula ng paghahanda. Ang kwento ng aming kasal, isang VP mula sa probinsya sa Pilipinas at isang mayamang negosyante sa Aprika, ay agad na naging viral na balita sa internasyonal na media. Ngunit ang pinakamahalaga sa aming dalawa ay isa itong kasunduan na batay sa pinakamahalagang pundasyon, tiwala. Ang desisyon ay ginawa. Matapos kong sabihin ang sasilid trabaho na iyon, ang lahat ay gumalaw ng mabilis. Para bang si Joseph, na ngayon ay fiancé ko, ay ayaw na magkaroon ng anumang pag-aalinlangan. Siya ay isang batikang negosyante, at pinatakbo niya ang kasal na ito na parang isang malaking proyekto na dapat tapusin ng perpekto at mabilis. Agad na nagtrabaho ang kanyang legal team. Inihanda ang prenuptial agreement, sinisigurado na ang napakalaking dote ay legal na garantisado at ligtas. Ako, na dating isang lang na umaasikaso sa bahay, ay naging abala sa pagbisita sa mga stylist, taga-disenyo ng alahas, at event coordinator. Ang lahat ay nangyari sa isang nakakatuwang kalituhan na nagpapapitik sa akin paminsan-minsan para masigurado na hindi ako nananaginip. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano ko ipapaliwanag ito sa aking pamilya sa probinsya. Binigyan ako ni Joseph ng bagong cellphone at hiniling na tawagan ko sila. Umupo ako sa aking kwarto at dinayal ang numero ng aming bahay nang nanginginig ang kamay. Si tatay ang sumagot ng telepono. Ang boses niya ay tunog ng pagod ngunit masaya nang marinig ang aking boses. Anak, kamusta ka riyan? Malakas ka ba? Magaling ba ang trabaho mo? Huwag mong kalimutan ang pagdarasal mo. Nang marinig ko ang kanyang boses, agad na tumulo ang luha ko. Paano ko ipapaliwanag na ang magaling na trabaho na tinutukoy niya ay magbabago ng lubusan? Tatay, nanay, iyak ko. Nahihirapan akong makahanap ng tamang salita. Okay po ako, tatay. Pero may napakalaking balita po. Ako po ay magpapakasal. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang pagbuntong hininga lang ni tatay ang naririnig. Magpapakasal? Kanino, anak? Kanino ka magpapakasal dyan? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan at pagkalito. Huminga ako ng malalim, sinisikap pakalmahin ang sarili ko. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa simula ng aking pagtatrabaho, ang insidente ng wallet, si Zaki, hanggang sa seryosong alok ni Joseph at ang halaga ng dote na inalok niya. Nagsalita ako ng halos 1 oras, sinisikap kumbinsihin sila na hindi ito panloloko, hindi pamimilit, kundi isang kapalaran na dumating dahil sa katapatan. Nang banggitin ko ang halagang 250 milyong piso, humiyaw si nanay sa likuran. Matagal na natahimik si tatay. Anak, wala akong pakialam sa pera na iyan, sabi ni tatay sa wakas, ang kanyang boses ay ngayon ay mabigat at puno ng otoridad. Isang bagay lang ang gusto kong malaman. Mabuti ba siyang lalaki at masaya ka ba? Umiyak ulit ako. Sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Mabuti po siyang lalaki, tatay. Matigas po siya, pero tapat ang puso niya. Inalok niya po ako ng kasal dahil naniniwala siya sa akin. Ako po ay nakadarama ng seguridad sa piling niya, tatay.
Matapos ang ilang oras ng tawag at maikling video call, unti-unting naniwala ang pamilya ko. Sumang-ayon sila, kung ang lalaking ito ay nag-aalok ng kasal ng may tapat na intensyon at pinahahalagahan ang katapatan, iyon ay pagpapala mula sa Diyos. Inayos ni Emily Joseph na ang mga kinatawa ng aking pamilya ay makakalipad agad sa Aprika para maging mga wali. Ngunit bago pa dumating ang aking pamilya, sumabog ang balita. Sa kung paanong paraan, ang kwento ay kumalat sa lokal na media ng Aprika. Mabilis na lumundag ang kwento sa internasyonal na media. Ang mga headlines sa online at print media ay nagbabanggit, Cinderella ng Aprika, Dulcie mula sa Asia, pinakasalan ang misteryosong Afrikanong conglomerate. Na napakalaki. Mayamang negosyante, inalok ng kasal ang kanyang kasambahay dahil sa milyon-milyong piso. Ang larawan ko, kahit malabo, ay malinaw na nagpakita sa akin at kay Joseph. Bigla, ako na dating isang hindi nakikitang trabahador ay naging sentro ng atensyon ng mundo. Ang mukha ko ay nasa balita. Naramdaman kong nalunod ako. Sanay ako sa katahimikan ng probinsya at sa hindi malinaw na buhay sa likod ng mga pader ng palasyo. Bigla, kailangan kong harapin ang bagyo ng katanyagan. Napansin ni Emily Joseph ang aking pagkabalisa. Lumapit siya sa akin. Huwag mo silang pakinggan, Sylvie. Nakikita lang nila ang halaga. Hindi nila nakikita ang halaga ng pagkatao mo. Hindi nila alam kung ano ang itinayo natin. Nagbigay siya ng buong proteksyon. Nagdaos siya ng isang maikling press conference na maingat na inayos kung saan mariin niyang ipinahayag ang kanyang tapat na intensyon, pinuri ang aking katapatan, at sinabi na ito ay kanyang personal na pagpili. Ang aksyon na ito ay nagpabawas sa karamihan ng negatibong espekulasyon. Nagpatuloy ang paghahanda sa kasal. Marangyang wedding gown, magandang lokasyon, lahat ay inayos ng perpekto. Ito ay isang pangarap na kasal. Ngunit sa likod ng karangyaan, mahigpit kong hawak ang isang pangako. Ang kasal na ito ay tungkol sa tiwala, hindi sa karangyaan. Dumating ang aking pamilya at ang pagpupulong ni na tatay at Joseph ay naging maayos. Naging magalang si Joseph at si tatay pagkatapos tinitigan ng matagal ang mga mata ni Joseph ay tumango. Naniwala siya. Sa gabi bago ang kasal, natulog akong nag-iisa sa kwarto na ngayon ay napakabanyaga na. Hindi na ako si Sylvie na dumating mula sa probinsya na may sirang maleta. Ako ang magiging asawa ng isang Afrikanong conglomerate. Nagdasal ako, humihingi sa Diyos na ingatan ako, ingatan ang aking puso mula sa pagmamataas, at ingatan ang kasal na ito upang manatiling nakabatay sa parehong katapatan na nagdala sa akin mula sa alikabok patungo sa karangyaan. Ang araw ng kasal ay lumipas na parang isang kwentong pambata na binalutan ng karangyaan. Ang seremonya ay isinagawa ng taimtim, dinaluhan ng aming malalapit na kamag-anak, kasama ang pamilya ko na galing sa Pilipinas, at mahahalagang kasosyo sa negosyo ni Joseph. Suot ko ang isang napakagandang wedding gown. Sa tabi ni Joseph, mukha siyang matibay at puno ng pangako. Nang bigkasin niya ang kanyang panata, ang kanyang mabigat at matigas na boses ay nagtanggal ng lahat ng pag-aalinlangan ko. Ngayon, opisyal na akong asawa niya, Joseph. Ang resepsyon ay isang parada ng karangyaan, kristal na ilaw, world-class na pagkain, at papuri mula sa mga bisita. Sinubukan kong umiti at maging graceful. Ngunit sa loob ko, ang kaba ay tumitindi. Sa gitna ng lahat ng karangyaan na ito, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa akin, ang unang gabi namin. Matapos umuwi ang lahat ng bisita, pumasok kami sa master bedroom. Ang kwarto ay kamangha-mangha, mas marangya kaysa sa anumang kwarto na inakala ko. Isang malaking kama na may canopy, silk sheets, at malambot na ilaw na lumilikha ng isang intimate na atmosfera. Ang natitirang mga tagapamahala ng bahay ay isinara ang pinto ng magalang. Nag-iisa na ako ngayon sa kwarto na malapit na naming paghechean ng aking asawa. Umupo ako sa gilid ng kama, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Kahit pinakasalan ko siya batay sa tiwala at katapatan, si Joseph ay isa pa ring lalaki, aking asawa, na may karapatan.
Hindi ko iyon tinatanggihan, ngunit ako ay isang konserbatibong dalaga mula sa probinsya, at ang takot na hinaluan ng hiya ay hindi ko maitatago. Nag-antay ako. Ang bawat ingay sa labas ng kwarto, bawat yabag, ay nagpapatayo sa akin. Naiisip ko si Emmy, si Joseph, ang matangkad, malaking, at matigas na lalaki, ay darating ngayon bilang isang asawa na sisingil sa kanyang karapatan. Muling sumalakay ang pagkamababa. Kaya ko ba siyang bigyan ng kasiyahan, ang lalaking mayroon na ng lahat ng ito? Babalik ba siya sa pagiging matigas kung mabigo ako? Matapos mag-antay ng matagal, hanggang sa ang hangin sa kwarto ay tila kumunti, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Emily. Joseph. Pinalitan na niya ang kanyang mamahaling damit ng isang silk pajamas. Ang kanyang malaking pangangatawan ay lalong nagpakaba sa akin. Hindi siya lumapit sa akin. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang maliit na mesa sa sulok ng silid. Pinigil ko ang hininga ko, naghahanda sa anumang mangyayari. Ngunit, ang nakakagulat na bagay ang nangyari. Hindi dumating si Emily. Joseph para kunin ang kanyang karapatan sa unang gabi namin. Sa halip, nagdala siya ng isang tray sa kanyang mga kamay. Sa ibabaw ng tray, may dalawang bagay na salungat sa karangyaan ng silid, isang baso ng mainit na gatas at isang nakatuping prayer mat. Lumakad siya patungo sa akin at inilagay ang tray sa nakas na mesa malapit sa kama. Sylvie, sabi niya. Ang boses niya ay napakalambot, halos parang bulong. Tiyak na pagod ka. Nagsumikap ka ngayong araw. Tiningnan ko siya ng naguguluhan. Hindi ito ang senaryo na inihanda ko sa aking isip. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, at ang kanyang mga salita ay ang plot twist na sumira sa lahat ng aking takot at pagdududa. Sylvie, pinakasalan kita hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil naniniwala ako sa iyo. Kung pagnanasa ang gusto ko, maaari akong makakuha ng sinuman. Maaari kong bilhin ang bawat babae sa lungsod na ito. Pero ang kailangan ko ay seguridad. Kinuha niya ang baso ng gatas at iniabot sa akin. Inumin mo. Magpapaginhawa sa iyo. Alam kong takot ka, patuloy niya, puno ng pag-unawa ang kanyang tingin. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba na hinaharap natin. Ayokong ang unang gabi na ito ay maging isang gabi ng takot o isang gabi na pagsisisihan mo. Gusto kong ang gabing ito ay maging isang gabi kung saan ramdam mo ang seguridad sa piling ko. Isang gabi kung saan ang tiwala ang magiging pundasyon ng ating buhay may asawa. Itinuro niya ang nakatuping prayer mat sa nakas. Gusto kong ang unang gabi natin ay gugulin sa pagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat dahil ipinadala ka niya para gamutin ang sugat at kawalang tiwala sa puso ko. Muling umagos ang luha ko. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng ginhawa at malalim na paggalang. Ang malaki at matigas na lalaking ito, na mukhang isang untouchable ruler, ay may kaluluwa pala na labis na sensitibo at nagpapahalaga sa espiritual na halaga. Naintindihan niya ang aking takot nang hindi ko kailangang sabihin. Ang gabi na iyon ay hindi namin ginugol sa paraang inakala ko. Kinuha ni Emily. Joseph ang kanyang prayer mat, binigyan ako ng isa pa, at tumayo kami ng magkatabi. Pinangunahan niya ang pagdarasal ng pasasalamat. Ang kanyang mabigat na boses ay ngayon ay tunog ng pag-asa at pagsisisi sa nakaraan, humihingi ng pagpapala para sa aming kasal. Pagkatapos ng pagdarasal, umupo kami sa kama, hawak ang kamay ng isa't isa. Nagkwentuhan kami. Mas marami siyang ikinuwento tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa pagkawala ng kanyang mahal na ina, at kung paano siya iniwan ng kanyang dating asawa dahil sa pag-aakalang siya ay nabangkarote, nag-iwan ng malalim na sugat ng pagtataksil. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking probinsya, ang pakikipaglaban ni na tatay at nanay, ang simpleng pangarap na dinala ko mula sa Pilipinas. Nag-usap kami hanggang madaling araw, hindi bilang amo at trabahador, kundi bilang mag-asawa. Dalawang kaluluwa na magkaiba ang kontinente, ngunit pinagsama ng isang natatanging kapalaran. Nakatulog ako ng gabing iyon, hindi dahil sa takot o pagod, kundi sa mainit na yakap ni Emily. Joseph. Ang yakap na iyon ay hindi yakap na puno ng pagnanasa, kundi yakap ng proteksyon, seguridad at ganap na tiwala. Ang aming unang gabi ay hindi simula ng isang pangangailangan, kundi simula ng isang pangako.
Pangako na sa palasyong may pader na yelo na ito, sa wakas ay magkakaroon ng init at tapat na pag-ibig. Alam kong pinili ko ang tamang lalaki. Pagkatapos ng unang gabi na nagpabago sa lahat, ang transition ko mula kay Sylvie, ang Vivi, patungo kay Emre Joseph, asawa ng isang conglomerate, ay naging mas madali at mas makabuluhan. Wala nang pagkamababa dahil napatunayan na ni Emre Joseph na ang pinakamalaking halaga ko ay ang aking katapatan, hindi ang aking social background. Nagsimula kami ng isang bagong kabanata sa pundasyon ng paggalang at matatag na tiwala. Ang aking bagong buhay ay ibang-iba. Hindi na ako umaasikaso sa gawaing bahay. Ngayon, inaasikaso ko ang mga social at humanitarian agenda. Sinamahan ko si Emre Joseph sa iba't ibang opisyal na kaganapan, mula sa mararanyang charity gala hanggang sa mga pulong kasama ang mga opisyal at delegado ng negosyo. Mabilis akong natuto tungkol sa etikete at social graces ng mataas na socialite. Sa simula, medyo nahihiya ako. Madalas kong naramdaman na para akong isang manika na ipinapakita sa tabi ng malaking lalaki na iyon. Kailangan kong matutong magsalita ng may kumpiyansa, magbihis ng elegante, at mumiti ng tapat sa harap ng mga kamera. Napakatiyaga ni Emre Joseph. Lagi niyang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ko sa bawat kaganapan, para bang sinasabi sa mundo na ako ang kanyang katuwang at ipinagmamalaki niya ako. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula, Sylvie, ang mensahe ni Emre Joseph isang araw. Pero huwag ka ring matakot na sumulong. Hindi ka na ang dalaga mula sa probinsya na natatakot. Ikaw ang asawa ko at nagdadala ka ng karangalan na hindi mabibili ng pera. Ang mga anak ni Emre Joseph, si Zaki at ang kanyang kuya, ay tinanggap din ako ng lubusan. Tinawag nila akong Mama Sylvie ng may pagmamahal. Ako ang naging pinagmumulan ng init na matagal nang nawala sa palasyong iyon. Pinuno ko ang bahay ng tawanan at ng mga lutuing Pinoy na itinuro ko sa mga chef, na nagpabuhay sa atmosfera ng palasyo na dati ay malamig. Ngunit, sa gitna ng lahat ng karangyaan at pagiging abala sa pagsama sa aking asawa, hindi ko kailanman nakalimutan ang orihinal kong layunin sa pagpunta sa Aprika, ang tumulong sa kapwa. Nasaksihan ko kung paano binubuksan ng pera at kapangyarihan ni Emre Joseph ang maraming pinto. Nakita ko kung paano siya nagpapatakbo ng iba't ibang humanitarian project sa West Africa. Nagdesisyon ako na kailangan kong gamitin ang aking bagong posisyon para tulungan ang mga katulad ko noon. Ang mapait kong karanasan bilang Vivi, ang pagkakita sa hirap ng ibang migrant workers sa mga shelter, ang pagkarinig sa kanilang mga kwento tungkol sa panloloko ng mga ahente at malupit na amo. Lahat ng iyon ay nagtulak sa akin na kumilos. Inilahad ko ang aking ideya kay Emre Joseph. Nais kong magtayo ng isang foundation na nakatuon, lalo na sa legal na tulong at proteksyon para sa mga Bufi na na-stranded o nagkaproblema sa Aprika. Hindi lang sumuporta si Emre Joseph, kundi nagbigay siya ng napakalaking tulong pinansyal at logistical. Gamitin mo ang pangalan ko, gamitin mo ang aking kapangyarihan para gumawa ng mabuti, mahal. Iyon ay isang tiwala, sabi niya. Kaya ipinanganak ang Key Sylvie's Amana Foundation, pundasyon ng katapatan ni Sylvie. Inasikaso ko ang foundation na iyon ng buong puso. Nagbigay kami ng pansamantalang shelter, libreng legal na tulong, at namagitan sa mga labanan sa pagitan ng mga trabahador at amo. Nakipagkita ako ng direkta sa mga bully, nakinig sa kanilang mga kwento. Nang makita ko ang mga mukha na puno ng takot at kawalan ng pag-asa, naalala ko ang sarili ko sa mga unang araw ko. Ang isa sa pinakamakabagbag damdaming kaso ay isang VP na niloko ng ahente niya at iniwan ng walang sahod sa loob ng ilang buwan. Sa tulong ng legal team ni Emre Joseph, ipinaglaban namin ang kanyang karapatan at inuwi siya ng ligtas sa Pilipinas. Nang yakapin ako ng babaeng iyon habang umiiyak sa tuwa, naramdaman ko na ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko sa simula ay ang presyo na kailangan kong bayaran para mapunta sa posisyong ito, para makatulong sa kanila. Ang aking katanyagan sa internasyonal na media ay nagkaroon na ngayon ng bagong narrative. Hindi na ako ang Key Cinderella na mapalad, kundi ang aktivistang pangkatauhan na gumagamit ng kanyang yaman para tulungan ang kapwa. Nakipagtulungan kami sa Embahada ng Pilipinas at sa mga lokal na organisasyon sa Aprika.
Kahit nabubuhay ako sa matinding karangyaan, nagsusuot ng mamahaling alahas, nagbibiyahe gamit ang private jet, at nakatira sa palasyo, lagi kong sinisigurado na ang puso ko ay nananatiling mapagpakumbaba. Si Emily Joseph ang pinakamalaking paalala, laging nagpapaalala na ang kayamanan ay kasangkapan lang. Natutunan ko na ang pinakamalaking yaman na mayroon ako ay hindi ang dote na nagkakahalaga ng 250 milyong piso, kundi ang pagkakataong baguhin ang kapalaran ng ibang tao. Ipinagmamalaki ko na sinamahan ko si Emily Joseph hindi lang bilang kanyang asawa, kundi bilang isang partner na tumulong sa kanyang asawa na maibalik ang pananampalataya sa kabutihan at katapatan. Nagawa kong baligtarin ang kapalaran. Hindi lang ang sarili kong kapalaran, kundi pati na rin ang kapalaran ng daan-daang VP na mayroon na ngayong pag-asa at proteksyon. Alam kong malapit nang maabot ang rurok ng isang mahalagang kabanata sa buhay ko. Ilang taon na ang lumipas. Ang buhay may asawa ko kay Emily Joseph ay umabot na ngayon sa isang malalim na katatagan at kapayapaan. Ang palasyong may pader na yelo ay naging tunay na tahanan. Puno ito ng tawanan ng mga bata at maging ng iyak ng sarili naming sanggol na ipinanganak di nagtagal pagkatapos ng kasal, naging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo sa ganap na pagiging malapit at tiwala. Ang misteryo tungkol sa nakaraan ni Emily Joseph ay sa wakas ay nabunyag ng lubusan. Hindi lang ang kanyang dating kasosyo sa negosyo at ang kanyang dating asawa ang nagtaksil sa kanya, kundi pati na rin ang ilan sa mga nani ng kanyang mga anak na mahal niya. Nagnakaw sila ng yaman, sinira siya sa skandal, at ang pinakamasama, nilagay nila sa panganib ang kaligtasan ng kanyang mga anak dahil sa pera. Naramdaman ko noong panahong iyon na ang mundong ito ay talagang pinangungunahan ng kasinungalingan, pag-amin ni Emily Joseph isang gabi habang nagteteya kami sa likod na terrace. Itinayo ko ang pader na iyon hindi para saktan ang mga tao, Sylvie, kundi para protektahan ang sarili ko mula sa paulit-ulit na sakit. Natatakot ako. Natatakot ako na kung maniniwala ako, sisirain lang ulit ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ako nang may tingin na ngayon ay napakalambot at puno ng pag-ibig. Ikaw ang eksepsyon. Dumating ka mula sa napakalayong lugar na may napakalaking pangangailangan. Ngunit pinili mo pa ring maging tapat. Pinatunayan mo na totoo ang kabutihan. Hindi mo lang iniligtas ang anak ko. Iniligtas mo ang aking pananampalataya sa buhay. Si Emily Joseph ay nagbago ng lubusan. Ang kahigpitan na dati kong inakala na masungit ay naging makatarungang pagiging matatag at isang pusong napakasensitibo sa damdamin. Naging mas malapit siya sa kanyang mga anak at isang asawa na labis na gumagalang sa kanyang katuwang. Madalas niyang sinasabi sa akin, ang dote na naira ay metal at papel lang. Ang tunay mong dote ay ang mga halaga na dinala mo mula sa iyong probinsya. Ang kwentong ito ay hindi lang nagpabago sa buhay ko at sa buhay ni Emily Joseph, kundi pati na rin sa buhay ng aking pamilya sa Visayas. Sila ngayon ay namumuhay ng komportable at ligtas. Ngunit sina tatay at nanay ang pinakamalaking paalala sa akin. Tuwing umuuwi ako sa probinsya, isang bagay lang ang laging tinatanong nila. Anak, mayaman ka na ngayon, pero si Sylvie ka pa rin ba noon? Lagi ko itong sinasagot ng may buong pananalig. Kahit kilala na ako ngayon bilang si Aire Joseph, isang philanthropist na sumasama sa kanyang asawa sa international na stage at nagpapatakbo ng Sylvie's Amana Foundation, sinisigurado ko na ang aking kaluluwa ay hindi naapektuhan ng ningning ng yaman. Gumigising pa rin ako ng maaga para magdasal. Gusto ko pa ring magluto ng mga lutuing probinsya. At ang pinakamahalaga, iniingatan ko pa rin ang tiwala ng katapatan na dinala ko mula sa probinsya. Nagdesisyon kami na itala ang kwentong ito, hindi bilang isang sensasyonal na kwento ng pag-ibig, kundi bilang isang pamana para sa aming mga anak. Tinuruan namin sila na ang tunay na yaman ay hindi binibilang sa dami ng zero sa bank account, kundi sa dami ng zero sa puso, walang pagdududa, at walang kasinungalingan. Isang araw, habang nasa foundation kami, tumutulong na iuwi ang isang VP, na sa wakas ay nakamit ang katarungan, kinausap ko ang batang babaeng iyon. Ako ay katulad mo noon, sabi ko ng malambot. Natatakot ako at naramdaman kong wala akong magagawa. Pero laging naaalala ko ang bili ni tatay,
Kahit na saan ka man, sa gitna man ng kahirapan o karangyaan, ingatan mo ang iyong puso. Ang katapatan ang pinakamahal mong puhunan sa trabaho, at bubuksan ng Diyos ang daan na hindi mo inakala. Nang makita ko si Emily Joseph na naghihintay sa akin sa pinto, ang kanyang ngiti na ngayon ay mainit at tapat, sumasalubong sa akin, napagtanto ko ang rurok ng kwentong ito. Talagang nakakuha ako ng isang kamangha-manghang dot, pera at alahas na katumbas ng 250 milyong piso. Ngunit ang tunay na dote na nakamit ko ay ang ganap na tiwala mula sa isang lalaki na nawalan ng pananampalataya sa mundo. Hindi lang ako naging asawa niya, naging manggagamot ako ng kanyang kaluluwa. At iyon ang pinakamalaking pagmamalaki ko. Nakamit ko ang tuktok ng karangyaan, ngunit nagawa kong panatilihin ang aking integridad. Nananatili akong si Sylvie na nag-iingat ng katapatan at tapat sa tiwala. Minsan, ang pinakakahanga-hangang kapalaran ay nagsisimula sa pinakasimpleng kilos, isang katapatan.